Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 2 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. Medyo delay dito ng 12 hours dito sa Amerika. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nagaganap na hearing dyan sa pangalawang impeachment kay Sara Duterte. Sinimulan na. Yan ang title ko po. Pangalawa, kasi yung nauna ay diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional daw. Ay ngayon, ay after a year, ay ayan na naman, pwede na naman magsampa. Opo. At medyo iba ang talakay ko ngayon dito kasi nga wala pang kagabi, wala pang magagandang balita Nagsimula lang. Pero ngayong umaga, nung pagbukas ko, ayun, ang dami na. Pero nagawa ko na ito Kaya ito muna ang i-discuss ko. Bakit nagkaganyan? Ay kasi nga ay may kasalanan po May kasalanan po. May ginawa siyang kasalanan, kaya ganyan. Alam nyo po, ang kasalanan po kasi, yung kabayaran ng kasalanan, never relax. Hindi nagre-relax po yan. Patuloy po yan. Halimbawa, pumatay ka ng tao o nagnakaw ka, ay hindi po nagre-relax yung kabayaran. Opo. Baka akala ng iba dahil binaliwala na ng Korte Suprema ay libre na. Ay hindi po. Hindi po. At saka, hindi naman tinalakay ng Korte Suprema yung substansya. Hindi Ang tinalakay ay yung procedure daw. Mali daw yung procedure. Na ako ay nagtataka, bakit pakialaman nila ang procedure? Ay ang gumawa niyan ay ang lower house. Pero, okay na, ay naandyan na yan Pero, never relax pa rin yung kabayaran ng kasalanan. Kaya nga po, ang tao na may kasalanan o yung guilty conscience nakadeclare sa Biblia po na the guilty plea. Bakit tumatakbo? Kasi nga yan never relax nga hahabulin siya nung kabayaran ng kanyang kasalanan. Ayan po. Ngayon, bakit ko dinadala dito ang usapan? Kasi nga nasa Biblia po yan Nasa Biblia po at ito i-share ko po sa inyo 1 Timothy 1:9. Knowing this, sabi po ng Biblia, knowing this, that the law is not made for a righteous person. Hindi namang ginawa kasi ang batas para sa isang righteous person. Hindi po. Ay maliwanag po yan, hindi ba? Kaya nga yung righteous person kampante. Kasi nga, yung mga batas kasi ginawa at nakasulat naman yan, the law was not made for a righteous person. Ayan po, Knowing this, sabi niya. Alamin nyo ito. O kailangan malaman nyo ito na ang batas ay hindi ginawa para sa righteous, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly, and for sinners, for the unholy, and profane, for murderers of fathers, and murderers of mothers, for man-slayer, yan nga, killer, mga killer, man-slayer ang isinulat dyan. Yung batas daw ay ginawa yan para dyan sa ganyan.
mga tao, pero hindi ginawa para sa mga righteous. Ayan po hindi ba? Kaya nga, never relax yan. Never, yung apprehension ng punishment o yung kabayaran ng kasalanan, hindi po nagpapahinga. Kaya nga ganyan, tuloy na naman yan. Tuloy ang kaso o tuloy ang impeachment. Na ginawa nga daw, ang sabi ng Biblia, ginawa ang batas, yan nga, yung impeachment law, ginawa yan para doon sa mga unrighteous. The law was not made for righteous person. Ay kaya nga, kaya nga, yan ang topic ko para patunayan natin na hindi magre-relax yan. Kahit na ako iniisip ko, binayaran niya po yung Supreme Court dyan. Binayaran niya. Pero nga, ay 1 year lang yun. Kaya diniklara ng Supreme Court, hindi ba? At tanungin niyo po ako, bakit ko sinasabi na binayaran ang Supreme Court? Kasi nga, hindi nila maipaliwanag ng harapan. Gumagamit sila ng spokesman. Ay ano ba yung spokesman? Ay wala namang ibig sabihin yun, hindi ba? Kasi hindi naman siya ang sumulat Pero si Leonin na siya ang sumulat, hindi niya maipagtanggol yung sinulat niya ng harapan o ng mukhaan. Mapapahiya siya Hindi ba? Ayan po. Kaya ako ay hindi maalis sa aking isipan na binayaran lang sila. Kaya ganun. Diniklara nila na ang konstitusyonal ay pero nga ay ang tawag dyan ng mga abogado katulad ni De Lima ay overreach. Sumobra sa kanilang yung tungkulin na ginampanan, hindi ba? Hindi ba? Pati yung procedure na ang linaw na ang gagawa ng procedure ay ang lower house. Procedure doon sa impeachment trial ay pinakialaman nila. Hindi ba? Ayan po So, the law was not made for a righteous person. Wala ngang effect yan Hinahanap ko nga doon sa Biblia, hindi ko makita The law has no effect to a righteous man. Pero alam ko, mayroong ganong nakasulat. Aywan ko lang kung ito rin yun, iba lang ang version. The law has no effect to a righteous man. Ay sino yung righteous man? Ay si Jesus Christ po ayan The law has no effect to a righteous man. Ayan po Ngayon ay punta ngayon tayo dito sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ayan po susog ito dun sa Timothy, dun sa 1 Timothy 1:9. Parang minamagnify niya na tama yung 1 Timothy 1:9. Ang nakasulat po dito ay, but the fruit of the Spirit is love. Kung may Holy Spirit ka na nanggagaling sa Diyos, ibinibigay po yan Ibinibigay po ng Diyos yan, yung Holy Spirit. At may may bunga. The fruit of the Spirit is love. At yan nga, inisa-isa joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ang self-control kailangan may self-control ka Kaya nga, nung sinabi ni Robin Hood Padilla na yung daw ang gagawin, hindi ba? Doon sa gusto niyang makipag-sex doon sa asawa niya at hindi po mapayag yung asawa niya, ay ito po self-control. Binigyan po tayo ng self-control. Kung mayroon tayong urge,
kasabay niyan, binigyan din tayo ng self-control. Ayan po. Pero hindi mo nga magagawa yan kung wala kang yung Holy Spirit. Yan po ang sinasabi ko dito. Kaya nung napakinggan ko po yung si Robin Hood Padilla, na yun ang tinanong niya doon sa babae o doon sa, aywan ko, ay kung psychology ata yun o psychology major o ano, o doktor patungkol dyan, ay wala din maisagot eh. Bakit? Ay ibang level po ang usapan na yan eh. Dapat doon ang sagot niya, okay, mayroon kang pagnanasa, pero kasabay ng pagnanasa, binigyan ka din ng self-control. Gamitin mo. Dapat ganon. Kasi nga, nakasulat dito, yung fruit ng Spirit o fruit ng Holy Spirit, you have a self-control. Ayan po. Ngayon, kung wala kang Espiritu ng Diyos, kung wala, ay talaga magnanakaw ka at papasok ka dun sa batas. Sasailalim ka sa batas. Pero nga, kung may Holy Spirit ka, against such things, there is no law. Kasi nga ito ang magagawa mo kung may Holy Spirit ka sa katauhan mo o inaalalayan ka ng Holy Spirit o kinaluguran ka ng Panginoon. Yan po gift po yan gift. Ibinibigay ng Panginoon yan doon sa mga tao na mapagpakumbaba o nananalig sa Kanya. Ayan po Ngayon ay ito, Proverbs 25 verse 28. Like a city whose walls are broken down is a man who does not control his temper. Ayan po is like a city daw whose walls are broken down. Ang ibig sabihin, walang dipinsa. Hindi ba? Yung wall kasi dipinsa yan para doon sa mga sasalakay. Opo. Whose walls is broken down is a man who does not control his temper. Ayan po. Kaya kailangan po natin ang self-control. Pero nagagawa lang natin yan kung tayo ay binigyan ng Holy Spirit. Ayan po. Ngayon, mapapansin nyo po yung mga sagot ni Sarah, malayo po Kaya, malayo doon sa mayroon siyang Holy Spirit. Napakalayo. Hindi ba? Ay habang po sasabihin niya, papatayin niya si Marcos. Hindi ba? Ay vice president siya. Ay kung pinatay niya, adi siya ang presidente. Ay delikado po yan. Hindi ba? Delikado. Talagang pwedeng mangyari kasi nga ay siya ang uupo sinabi niya yan, hindi ba? Sa media, hindi ba? Sinabi niya. Hanggang ngayon, nasa YouTube yan. Hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ko is like a city whose walls are broken down is a man who does not control his temper. Ayan po. Kaya, papasok talaga siya dito sa impeachment. Kasi hindi niya makontrol hindi ba? At yun nga, ang batas ay ginawa para dyan sa mga ganyan. Yung mga, yung ungodly, hindi ba? O mga lawless, insubordinate, mga sinners, unholy, at saka profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayer. Ayan, mga killer, hindi ba? Yan, ginawa ang batas para sa kanila. Pero ang batas, walang epekto yan sa mga righteous man. Pero kung minsan ganun kay dilema, pwede nilang ibilanggo Gagamitin nila ang batas. Pwede po, kakasuhan nila ng kakasuhan yung kahit na hindi totoo, magfabricate sila. Iyan po ang sinasabi na they weaponize the law. Ginagamit nila ang batas para pang-umpres. Ginagamit nila sa oppression ng mga tao. Ayan po. At alam po ni Jesus Christ yan. Alam yan. Kaya, yan nga ang sinabi ni Jesus Christ doon sa mga Parisiyo.
Kayo kanya mga Parisyo kayo. Oh, gusto nyo ipasunod lahat ang batas, pinakamaliit ang batas, ipapasunod nyo sa mga tao. Pero you do not lift a finger. Oh, hindi sila sumusunod, hindi ba? Yun ang sabi ni Jesus Christ. Hypocrisy nga eh. Ganun po yan. Kaya nga po, ay walang maliligtas po eh sa pamamagitan ng batas. Wala po eh. Kasi nga ay guidelines lang po yan eh. Kanina may sinagutan ako eh sa YouTube, sa Facebook. Bakit daw unfair ang Panginoon? O bakit tayo naniniwala na masisave tayo? O bakit, ang tanong talaga ay parang ganun kay Duterte, bakit daw hinayaan na magkasala yung tao? Yun ang tanong eh. Bakit hindi niya pinigilan? Yun ang tanong doon sa Facebook. Pag nakakita po ako ng ganyan, sinasagutan ko agad. Alam nyo kako, hinayaan yan eh. Bakit? Ay, mayroon siyang paraan eh. Mayroon siyang gagawin na paraan, and that is by faith. Yung una kasi, that is by law. Huwag mong gawin ito, o gawin mo ito. Ito ang gagawin mo, o huwag mong gawin yan. Na mahina yun. Nagbigay siya ng more powerful and a better way. Hindi ba? Ano yun? By faith. Yung una, sa gawa o sa pagsunod. Pero ito ngayon, yung pangalawa, by faith. Yan po. Kaya, this is more better. Oh. Kasi wala ka nang gagawin eh, hindi ba? Maniwala ka na lang, hindi ba? Oh, tapos na eh. Finished work of Jesus Christ na eh. Paniwalaan mo na lang. Hindi mo kailangan ang sintabo, hindi mo kailangan ang dollar para maligtas, o hindi mo kailangan ang cellphone o ang pamasahe. Maniwala ka lang. Kaya pwede ang isang hari maniwala, ang isang judge, ang isang pulubi, ang isang agaw buhay, ang isang military, ang isang artista, pwedeng maniwala. Anytime, anywhere. Kaya fair po ang Panginoon. Sabi ko, ang tao magiging immortal for all time na naman. Kasi yung ang balak niya eh, na si Adan ay at saka si Eva ay immortal for all time, hindi ba? O, magagawa yun dahil sa finish work ni Jesus Christ. Maniwala ka lang, sabi ko. Hindi ba maganda yan? O, ay hindi na sumagot. Yun po kasi nga itong batas lang ay ginawa lang ito para doon sa mga unrighteous eh. O, ganyan kay Sara Duterte, hindi ba? Kaya ngayon ay ayan, patuloy ang impeachment sa kanya kasi batas po yun eh. Batas eh, at ginawa ang batas para dyan sa mga ganyan, mga nag-abuso, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.